Hello guys! Hello everyone! My name is Ayumi from Nagoya, Japan. Welcome to my channel! Grabe yung mga nagla-live ngayon guys. Yung mga nagbablog. Talagang nagpapakita pa sila ng mga bobs. Anong ipapakita ko? Sasayawan ko na lang kayo. Hello guys! Ay, kumusta kayo? Sumunikits kita na. Guys, yung video na to i-share ko sa inyo kung paano ba pipill upan yung application form para dun sa passport renewal kung gusto nyo mag-renew ng passport dito sa Philippine Consulate sa Nagoya, kung hindi sa Osaka or hindi naman sa Tokyo. At guys, kung kailangan nyo din ng mga requirements, pwede nyo panoorin ang video ko. Ayan, ito. Ililink ko na lang yun sa baba para sa mga requirements. Sa pag-renew naman ng passport, kailangan nyo lang naman ng isang copy ng passport nyo at saka yung luma nyong passport. At saka kailangan din ng ID identification card kahit ano, at saka yung bayad nyo. Tapos, ano pa ba? Pag nasira ang passport nyo, kailangan nyo magpasa ng affidavit of explanation. So, nakukuha yan sa Philippine Embassy din. So, guys, kung naiwala nyo naman ang passport nyo, kailangan nyo magpasa ng affidavit of explanation at saka police report. Yung police report nyo dapat naka-translate siya ng English. Guys, pag na-expired naman ang passport nyo, kailangan nyo daw magpasa ng affidavit of explanation. So, guys, bago natin ituloy, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago kaming video, guys. Thank you so much sa mangyari gato. Dito, isulat mo yung passport number mo. Pa-make sure na tama yung mailagay mo, ne? Tapos, kung kailan binigay sa iyo yung passport, tapos ilagay mo din ang expiration date ng passport mo. Tapos dito sa authority, ilagay mo lang, kunyari sa sample ay DFA Manila. Kung sa DFA Manila mo kinuha yung passport mo, kung hindi naman sa Asiana, ilagay mo. So, number 1, ilagay mo yung last name mo, tapos first name, tapos yung middle name. Tapos number 4, checkan mo lang kung male or female ka. Number 5 is yung date of birth. Tulad ng nasa sample, 04 Jan 1985. Number 6 is yung place of birth. Katulad ng nasa sample, Panabo, Davao del Norte. Number 7, kung anong civil status nyo. Kung single kayo, check nyo lang yan. Tapos dito sa kabila ay kung paano mo nakuha or kung paano mo namana ang Philippine citizenship daw. So, ang chinek ko by election, pwede din by birth, kung anong gusto niyo piliin dyan. Number 9, applicant spouse name. So, name ng asawa nyo. Kung single kayo, ay hindi nyo na kailangang sulatan yan. Sulatan nyo lang ng NA. Tapos, yung spouse citizenship, NA din pag single kayo, ne? Number 10 is yung present address mo dito sa Japan, kung saan ka nakatira ngayon. At saka yung home address, kung may iba ka pang bahay, yun ang ilalagay mo. Kung same lang yung address mo sa tinitirhan mo, pwedeng same lang din ang ilalagay mong address. Number 11, kung paano mo i-receive yung passport mo, by mail ba or pick up, so ang pinili ko by mail. Number 13, kung may email address ka, ilagay mo. Kung wala, lagyan mo lang siya ng NA. Sa pangalawang page, ito, number 14 ay further details mo ng applicant. Isulat mo lang yung last name, first name, at saka middle name. At saka yung citizenship niya, kung Pilipino siya. Number 15 ay mother's details ng applicant. Sulat mo lang yung last name, tapos first name, middle name, at saka kung anong citizenship siya. Number 16 ay person to contact in case of emergency. Kaya pwede mo ilagay yung kapatid mo, tapos ilagay mo din yung name niya, at saka yung mobile number ng kapatid mo. Number 17, kung buo pa naman yung passport mo, wala namang problema, i-check mo lang siya. At kung yung passport mo naman ay nawala,
at still valid pa naman siya, so i-check mo tong dito sa may bandang kanan. Tapos kung ang passport mo naman ay nasira, ayan, i-check mo din tong sa bandang kaliwa. Tapos kung ang passport mo naman ay nawala at saka expired na, ang i-check mo ay ito sa kabila din. So guys, pag okay na yung application nyo, number 19, sulatan mo ng name mo at saka signature ne. Tapos dito sa number 20, date niya, kunyari dyan sa example is 01 Jan 20, ganyan lang yung pagkasulat niya ne. Tapos yan sa pinakababa, yung nilagyan ko ng red, huwag nyo nang susulatan yan kasi ang magsusulat yan yung authorized person lang doon sa embassy ne. So guys, ayun lang guys. Thank you for your watch. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago kaming video. Guys, kung may mga tanong kayo, mag-comment down lang kayo dyan sa baba. Susubukan ko sagutin yan. Thank you, thank you, thank you. At so many kids kita. Bye-bye, Johnny! Johnny Madani. Bye-bye!